Tayo ng matagal ni Mother Dragon sa kanyang mga revelations pagka-uwi ng Anemika, nag-live ka agad. Part 1 pa lang, umuulan na ng bongga-bonggang mga pasabog ang lulutong ng pagmumura. Hindi napigil ni Mother Dragon nawala ng composure. Well, bumubuga naman talaga ng apoy. What can we do, di ba? Ang lutong ng mura kay girl. Alam niyo mga kababayan, kasi nga na-meet ko yang si girl. 'Di ba, yang si bulaklak na bigas. Sa mga hindi pa rin nakakakilala kung sino siya, tingnan niyo yung comment section, nandiyan yung pangalan. Titingnan niyo, alin kaya sa mga ito? Sino kaya? Bulaklak? Ano 'to, kalachuchi, gano'n? Sampaguita? Ano-anong bulaklak ang sinasabi? Bigas pa, bulaklak pa? Sana all. Tapos may 30,000 euros pa? Sana all, 'di ba? Sabi ni Miss Marlica. Oh. So, yeah. Itago na lang natin siya sa pangalang Viva Hot Babe. Kasi nga sa kantang Ang Bango-Bango ng Bulaklak. Ito. Talaga namang apakapurol kung hindi nyo pa mahulaan. Di ba? Generous na nga tayo sa mga clues. Ano ba eh? So, gigil na gigil si Miss Maharlika. And I think hindi pa niya nire-reveal at hindi pa niya tinotodo yung mga na-discover niya. Pero nagtataka kasi siya bakit gano'n, magulo yung birthday ni VP Sara, ba't gano'n yung mga nangyari, hindi smooth ang program. So, pinagtagni-tagni niya and na-realize niya na si girl ang isa sa nakakagulo sa The Hague. And sa tingin ko rin mga kababayan, kung ginulo ni girl ang The Hague, kasi base sa kwento ni Miss Maharlika sa kanyang vlog kanina, kagabi, ay Philippine time, so kagabi, no? Gabi sa Pilipinas siya nag-live, tama? So, thank you po, Shinsuna. Alright. So, kung nakakagulo si girl, at sabi nga ni Miss Maharlika, finance si girl ng pamilya ng mga vangag. Kung hindi man ni Mangga, ay kapatid. Kung hindi man yung kapatid ng Mangga, ay di yung hipag ng Mangga. Basta pamilya nila. Baka nga si Tambi rin na nagpa-finance eh. Alright? So, binigyan daw ng 30,000 euros. Ay, ang pakilala kasi kay girl kahit ng mga kadikit niya ay may mayamang pamilya, prominente. Naobserbahan ni Miss Marlica mukha namang wala raw datong yung girl. Pero may bit-bit na 30,000 euros. 1.96 million yan mga kababayan, almost 2 million pesos yan sa Philippine money. Actually, kung sa bigayan, maliit yan. Pero siguro yung 30K na yon para lang siguro ipamigay sa mga taga roon sa The Hague and then magsungit-sungitan doon, maghari-harian. May ambag kasi eh, yun yung ambag. Itong sina Miss Maharlika, si Spoke Sari Roque, wala namang ambag, nakakagulo pa, sabi ng mga bida-bida sa The Hague. So, di ba mapagtatagni-tagni mo? So, walang ambag si Miss Maharlika at si Spoke Sari Roque doon, tapos gusto nila raw VIP pa sa treatment sa kanila. So kung walang ambag, merong nag-ambag at si girl na ito may ambag? Kasi 'di ba may mga pinamigyan pa raw ng mga t-shirts, kung ano-ano pa. So kanino galing yung 30K euro? Maliit 'yan ha well, I think that's just for The Hague. Kung si girl ay may perang involved sabi ni Miss Marlica, pakinggan natin mamaya. Kung si girl ay may nagamit doon sa The Hague at nag-a-apply pa nga raw ng student visa, hindi kaya itong si girl din ay may nagagamit din sa Pilipinas para naman sa mga gusto niyang kumampi sa kanya kasi sa ngayon kinakampihan siya ng mga Duterte supporters at mga Duterte vloggers. Yung mga kilalang maka-Duterte na parang double agent talaga, pinoprotektahan at pinagtatanggol si girl at pinaglalaban. Again mga kababayan, I actually am hoping na baka na-misinterpret lang ni Miss Maharlika yung girl. Pero kung marami siyang hawak na evidence at ilalabas niya sa mga susunod na araw, edi abangan na lang natin. Kasi hindi yan basta-basta magagalit kung wala siyang pinanghahawakan. Alright? So, pakinggan muna natin si Miss Maharlika sa kanyang
pagwawaswas sa kanyang sa panghuhubad niya sa katauhan or sa pagkatao ng babaeng ito. Again, mga kababayan, katwiran kayo ng katwiran, ano magagawa nyo ay maganda yung babae, may in love si Pangulong Duterte, lalaki yan. Ibig sabihin yan, inilalagay nyo pa lang yung sarili nyo kay PRRD. Okay? Yung point of view nyo para lang kay PRRD na okay, lalaki. Ganun kasi nga ang kultura sa Pilipinas, mga kababayan. Kapag lalaki ang nangangaliwa, ang tingin natin pogi, ang tingin natin maangas, ang tingin natin pabling. Pero kapag babae ang nangaliwa, ang tingin agad natin marumi, pokpok, puta. Being Filipinos, hindi pantay ang tingin natin sa magkaibang kasarian. At mali yan. So kung lalaki ang nangangaliwa, okay lang. Pero pag babae, makate, okay lang yan. Lalaki si PRRD, marami naman talagang napapaibig. Ilagay niyo ang sitwasyon niyo kay Ma'am Hanilet. Is that fair? And take note ha, sabi ni Miss Marlica, may kumontak sa kanya. At sinisiraan si Ma'am Hanilet. Gusto nilang mag-vlog si Miss Marlica laban kay Miss Hanilet Avancenia. Ganyan ba ang totoong Duterte supporter? Traits yan ng mga double agents. Oh. And hindi ko inaasahan na yung mga T and K, at pakinggan siguro natin mamaya, yung letter T at letter K, hindi ko inaasahan ng mga double agents yun. Hindi pa nga rin ako kumbinsido dun sa isa na double agent yun eh. Kasi isa lang ang kilala kong double agent, yung bungangera na inuud ang bunganga. Kasi halatang halata, nakasama ko personally, tapos nakaaway ko pa. Yung iba hindi ko nakakaaway pero umaatake na rin sa akin. Paano? Nauto sila nung butangerang double agent. Let's listen muna to Miss Maharlika, mga kababayan. Ang nangyari kasi, mayroon talagang pera na bumaha noong birthday. Okay? May bago pa nag-birthday ang ating pangalawang pangulo, alright? Ay mayroon talagang pera na pinakawalan. Hindi dahil kay Inday Sara, kundi pera na inalay doon sa tinatawag niyong double agents or namamangka sa dalawang ilog o parang may vested interest. Meron talagang nag-supply ng pera para pigilan, okay? Para pigilan kaming magsalita ng Marcos Bangag, Marcos Ngiwi, Lisa Buton. Not from Inday Sara's end, definitely. Okay? Pero ito ang aking gusto. Kayo na lang yung mag-decide eh. Okay? Kayo na lang yung mag-decide. Kaya sinasabi kong, baka nagtatanong ako ng, baka nagpakimkim si Aimee. Okay? Hindi ko nakita yung pakimkim. Ipapakita ba naman sa akin yun pag nagbigay ng pera? Of course not. Alangan naman, tawagin niyo si Marlica, magbibigay tayo ng 30,000 euros kay ganito, kay ganyan. Walang ganun. Siyempre, itatago nila yan. Pero dahil sa tagal ko doon, mga kababayan, yun yung kailangan yung anggulong tignan. Gumagapang ang bangag. Okay? Gumagapang ang bangag. Gagamitin itong taong mga ito at yung isang mga bagets para sirain tayong lahat. And do you think Inday Sara ipipinpoint niya, hoy ikaw, ukita ka, alputera ka, hindi maganda yung ginagawa mo? Inday Sara will not do that. Yeah, Vice President eh. Vice President yun eh. Hindi yun magpapakatsipanga. Nakita nyo? Kung magkakagulo man ang mga let's say, may mga individualism tayo kasi, individuality na iba-iba yung ugali natin, alright? Meron tayong mga eksena na maaari hindi nyo gusto yung bunganga ko dahil talagang bratatatatat. Hindi nyo gusto yung alindog ko. At alam ko kung sinong ayaw sa akin. Hindi ko rin naman kayo gusto. Diba? Quits lang tayo, diba? Alright. Ito yung gusto kong malaman ninyo, yung anggulo na ito. Kasi nandoon ako, not day one, pero nung after, diba, 2 beses ako pumunta doon, alam ko yung totoong kwento.
may mga sensitibong bagay lang na hindi ko pwedeng ilitanya sa inyong lahat. Pero yung anggulo na napasok tayo ng Joma Season Group at ng Bangag Group, tandaan ninyo, sinabi ni Amy Marcos na hindi niya kakalabanin ba yung kanyang kapatid. Wala siyang sasabihin. Ang binabanggit niya lang is Romualdez at si Lisa Canas. Pero nakakalimutan ninyo na yung kapatid niya ang presidente. Oh. Si Bangag Jr. dahil sa pagiging addictus benedictus, ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay nakakulong. So, okay? 'Di ba? Alam naman natin na si Inday nagsalita na sinasabi niya na tama ba yung pagkaalala ko na bibitbitin niya lagi si Amy hanggat hindi ba nakakabalik ang Pangulo? Parang ganon yung tema. I forgot. Hindi pa ako nag-review. Basta parang ganon. Hayaan natin si Inday Sara kung ano yung kanyang strategy. Kung ano yung pag-uusap nila. Pero tandaan ninyo na mayroong hindi lang isa, may mga tao mula sa Pilipinas, mga kababayan, na nagkikreate ng division. Pagkakahati-hati. Para guluhin kayo. Alam nyo ba, kausap ko si Spokes Harry few hours ago. Ano ang sabi sa akin? Marlica, nakakalungkot. Nung kahapon ba yun? Hindi ngayon kapon. 4 lang daw sila dumating doon. Okay, nakakalungkot kasi konti na lang yung tao. Dumating si Congressman Pulong, wala na ako doon 'Di ba? 4 na tao, konti na lang daw sila. Alam niyo mga kababayan, mukhang misyon ng pamilyang mga adik na pigilin ang pagdami ng mga taong nagtitipon-tipon. Nasabotahin na yung Mendiola, nasabotahin na ang EDSA, even ang Liwasan, at kung saan-saan pa. Pati yung mga rally ng mga Pilipino sa Dahig, mukhang sinasabotahe para kumonte. Para hindi makita ng buong mundo na mga Pilipino united at mahal na mahal si PRRD. Tama? So gumagalaw ang pera at aparatos ng mga bangag para pigilin ang pagtitipon ng mga tao kahit saan. So, imposible ba na yan ang misyon ng babae? Nung Querida? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.